Kabanata 35, Well-Paid Attack Force. Matatandaan na sa unang bahagi ng solo leveling, nangako si Jinwoo na lalabas sila ni Juhee, bilang kabayaran sa madaming pagkakataon na natulungan siya nito. Tinupad ito ni Jinwoo at habang naglalakad sila sa parke, nasabi ni Juhee na napakalaki na ng pinagbago ni Jinwoo, samantalang siya ay nanatili pa rin sa kung ano siya dati. Sinabi naman ni Jinwoo, na napakarami ng pinagdaanan nito, at iba-iba ang paraan ng tao upang malampasan ang mga pinagdaraanan nila. Sumang-ayon naman si Juhee, at inaming malaki ang takot niya, na sa kabila ng pagiging hunter, hindi niya ito nalampasan. At kahit pa nga isa siyang B-rank healer, na dapat ay sa A-rank, B-rank or C-rank dungeon raid sama-sama, mas pinipili niya ang D-rank at E-rank dahil sa takot niya. Na naging dahilan naman kaya mas madalas silang magkatagpo ni Jinwoo, kung saan ginagamot niya ang mga sugat nito ng paulit-ulit lang. Inamin din ni Juhee na naiinis siya kay Jinwoo ng una, dahil iniisip niya na hangal ito at di nag-iingat. Ngunit nakita ni Juhee na laging kinakaya ni Jinwoo lahat ng panganib, at nakikita niya sa mga mata nito ang pagnanais na mabuhay at makaligtas. Sa kahit na anong paraan, na sa palagay nito ay hindi niya kayang sabayan. Ipinakita ni Juhee ang crystal kay Jinwoo, na binigay nito sa double lair bago siya mawalan ng malay, at ipinaalala ang pangako nito na ililibre siya ng tanghalian. Ibinalik ni Juhee ang crystal kay Jinwoo, na nagulat naman at tinanong kung magre-retiro na ba ito. Sinabi naman ni Juhee na magre-retiro na siya, at babalik na sa Busan, kung saan nakatira ang kanyang mga magulang. Sinabi rin nito na kung sakaling maisipan ni Jinwoo na bumisita sabihin lamang sa kanya, at bibilhan niya ito ng sashimi. Nahihiya namang tinanggap ni Jinwoo ang crystal, at sinabing kung sakaling magkikita silang muli, ayayain uli niya itong lumabas. Nakangiti namang pumayag si Juhee, saka nagpaalam kay Jinwoo. Nang makaalis na si Juhee, mahigpit na nahawakan ni Jinwoo ang crystal, habang sinasabi sa sarili na may rason na siya para mas lumakas pa. Kailangan niyang paghandaan si Hwang Dong-soo, dahil yun lang ang paraan para makaligtas siya. Kinabukasan, pumunta na si Jinwoo sa pinag-usapan nila ni Eugene na lugar, kung saan nakangiting binati siya nito, at ipinakilala ang mga makakasama nila sa team. Pinili ni Eugene ang mga hunter na may lisensya, ngunit hindi makasama sa raid, dahil sa mahirap na kalagayan ng mga ito, ang ilan nga dito ay part-timer, lasinggero at may kapansanan. Napatingin naman si Jinwoo sa isang teenager, at tinanong kay Eugene kung ayos lamang ba na may bata silang kasama sa team. Ayon naman kay Eugene, ayon sa batas okay lang na sumama ang isang bata sa raid basta sila ay awakened. Narinig naman ng teenager ang sinabi ni Jinwoo, kung kaya kinumpronte niya ito at tinanong kung siya ba ang tinatawag nitong bata, dahil isa na siyang tunay na hunter. Hinarap naman ito ni Jinwoo at sinabing isa lamang siyang high school, na maaring nasa E-rank lang, saka tinanong kung may karanasan na ito sa pag-raid sa loob ng dungeon. Napapahiya naman nitong sinabi na wala pa. Kung kaya tumalikod na si Jinwoo at sinabing ayos lamang iyon sapagkat hindi na ng mga ito kailangang pumasok sa loob ng dungeon, dahil sila lamang ni Eugene ang magre-raid. Ipinaliwanag naman ni Eugene sa 8 miyembro na ayon sa batas hindi pwedeng i-raid ang isang C-class dungeon ng 2 lamang ang miyembro, kung kaya kumuha sila ng karagdagang 8 pa. Napaisip naman ang ilan kung ganoon ba talaga kalakas sina Jinwoo, at kung kaya ba talaga ng mga itong i-raid ang dungeon ng sila lang. Tinanong naman ng isa kung talaga bang babayaran sila ng 3 million won, kahit hindi sila pumasok sa dungeon. Sinigurado naman ito ni Eugene at sinabing babayadan ang bawat isa ng 3 million won bawat raid, na napakagandang kasunduan sapagkat di na nila kailangan pang lumaban. Ang gagawin lang ng mga ito ay maghintay malapit sa pasukan, at siguraduhing walang makakaalam ng nakita at kasunduan nila. Dahil kapag may sumira sa kasunduan, at nakaalam ng lahat ng iyon magbabayad ang mga ito ng 10 beses na mataas kesa sa natanggap nilang kabayaran. Samantala habang papasok sa gate sina Jinwoo, napapabuntong hininga nitong tinanong si Eugene kung bakit ganoon ang suot nito. May pagmamayabang naman ni Eugene sinabi, na ang buong baluti na suot niya ay gawa ng isang Italian artisan guild, at dahil 2 lamang silang papasok sa dungeon kaya pinaghandaan niya ito. Nilapitan ito ni Jinwoo at itinulak sa pamamagitan ng isang daliri lamang, na naging dahilan kaya nawalan ito ng balanse at natumba.
Kung kaya inutusan ito ni Jinwoo na habarin na ang baluti, na dahil sa bigat ay hindi makatayo si Yujin kung kaya nakiusap ito kay Jinwoo na tulungan siya. Matapos mahubad ang baluti nagpatuloy na silang dalawa sa paglalakad, habang kinakabahan si Yujin napapatingin na lamang si Jinwoo, na iniisip namang seryoso lang si Yujin. Nag-uusap naman ang mga naiwan sa labas, kung talaga bang dalawa lamang ang mga itong magre-raid, dahil ayon sa kanila mukhang hindi naman malakas ang mga ito. Nangangamba naman ang isa dahil baka daw mamatay sina Jinwoo, dahil kung talagang malakas ang mga ito mas maganda na mag-raid sila sa matataas na rank ng dungeon na binibigay ng mga malalaking guild. Ayon naman sa isa ayos lamang iyon dahil bayad naman na sila, sinabi naman ng isa pang hunter na isa lang rank si Jinwoo at tinaguri ang pinakamahinang hunter sa lahat, habang ang squad leader naman ay isang D-rank. Ayon naman sa isa, nagpapanggap lang na malakas sina Jinwoo, at sinabi pa nitong ang kapalaluan ng isang tao ang magiging dahilan ng pagbagsak ng marami. Ngunit makalipas ang ilang oras lumabas na sina Jinwoo at Yujin, binati naman sila ng mga kasama nila at sinabing mabuti at nakalabas silang buhay. Sinabi naman ng isang hunter na mukhang tumakbo lang ang mga ito, ngunit nagulat naman ang isa dahil biglang yumanig at sinabi nitong hindi tumakbo sina Jinwoo, dahil nagsasarado na ang gate. Hindi makapaniwala ang mga kasamahan nila dahil natalo ni na Jinwoo ang boss ng dungeon, kahit pa dalawa lamang ang mga ito. Seryosong nagtanong naman si Jinwoo kay Yujin kung saan ang susunod nilang raid, na ayon naman kay Yujin ay 1 oras ang biyahe mula doon. Kung kaya inutusan ni Yujin ang mga kasamahan, at sinabing kailangan nilang makatapos ng 3 dungeon sa araw na iyon, kung kaya maghanda na ang mga itong pumunta sa susunod na destinasyon. Na kung saan pagkakataon na ng mga ito na kumita ng 9 million won sa isang araw lamang. Gulat na gulat ang mga kasamahan nila dahil katatapos lang ng mga itong i-raid ang isang C-rank dungeon pero nagbabalak na uli ang mga itong mag-raid ng 2 pa. Gulat namang napatanong ang teenager sa sarili kung sino ba talaga sina Jinwoo. Samantala, kinabukasan sa White Tiger Guild, nagmamadaling ipinaalam ni Kichul sa kanyang boss na si Mr. An Sang-min na may taong nagbayad ng malaking halaga para mag-raid sa halos lahat ng C-rank dungeon. Na dahilan kung kaya wala nang makuhang kontrata ang guild nila para ma-raid ng mga low-rank hunter nila. Ayon pa kay Kichul ang orihinal na halaga ng C-rank gate ay 70 million, ngunit nang subukan nitong itaas sa 100 milyon ang bid ay binili ng taong iyon ang gate entry sa halagang 250 million won. Tiningnan naman ni Mr. An Sang-min ang report at sinabing hindi niya kilala ang Eugene Ho na nakabili ng halos lahat ng C-rank gate. Ipinaliwanag naman ni Kichul na si Eugene Ho ang ikalawang anak ng CEO ng Eugene Architectures, at mukhang ginagamit nito ang pondo ng kumpanya nila sa pagbili ng mga C-rank dungeon gates. Nagtataka namang sinabi ni Mr. An na hindi kikita ang kumpanya ng mga ito doon, at bilang isang anak mayaman masyadong magastos ang libangan na iyon. Habang binabasa ni Mr. An ang report napansin nito ang pangalan ni Sung Jinwoo. At base sa natatandaan niya ito rin ang isa sa mga nakaligtas sa Double Lair Dungeon Incident, na sinigurado naman ni Kichul, may hinala si Mr. An Sang-min na may kakaibang nangyayari, kung kaya inutusan nito lahat ng staff niya na dalhin lahat ng papel na may impormasyon, tungkol sa D-rank hunter na si Eugene Ho at E-rank na si Sung Jinwoo. Kabanata 36, Class Advancement Quest, sa White Tiger Guild. Binabasa ni Mr. An ang mga nakalap na impormasyon tungkol kay Sung Jinwoo, kung saan napag-alaman nitong nasangkot na si Jinwoo sa 3 malalaking insidente. Ang una ay ang Double Lair Dungeon Incident kung saan ang guild nila ang naatasan para mag-back up at mag-rescue, ngunit wala na silang naabutan kundi ang dugo ang si Sung Jinwoo. Ang ikalawa naman ay ang insidente kung saan namatay si Hwang Dong-soo at ang lahat ng miyembro ng squad nito. Ang ikatlo naman ay bago pa lang nangyari, kung saan namatay ang supervisor ng monitoring guild na si Kang Tae-shik. Si Sung Jinwoo at Eugene Ho ay nagkakilala sa ikalawang insidente, at dahil si Eugene Ho ang anak ng may-ari ng Eugene Architectures, posible na totoo ang balitang naghahanap ng mahusay na hunter ang ama nito dahil sa balak na pagpapatayo ng isang guild. Ang mabilis na pag-clear ng dungeon ni Sung Jinwoo, ganoon na rin ang mga pinagtugma-tagmang pangyayari ay nagpapatunay na posibleng na-reawaken si Jinwoo. Sinabi ni Mr. An kay Kichul ang kanyang iniisip, at sinabi dito na wala ng iba pang paliwanag sa mga insidenteng kinasangkutan nito na halos lahat ay namatay ngunit siya ay laging nakakaligtas. Ayon pa kay Mr. An ang insidente kung saan namatay ang B-rank assassin,
ay kainahinala, dahil imposible na matalo ito ng C-rank magician, kahit pa may suporta mula sa B-rank healer. Sapagkat ang mga magician ay masyadong mahina para sa isang assassin type, kung kaya malaki ang posibilidad na may ibang nakatalo dito, sa tatlong nakaligtas, na posibleng si Jinwoo. Naunawaan naman ni Ki-chul ang lahat ng sinabi ng boss niyang si Mr. An, at tinanong kung saan sila pupunta. Sinabi naman nito na aanyayahan nila si Jinwoo upang sumapi sa kanilang guild. Ngulat naman si Ki-chul dahil si Mr. An ay ang tipo ng tao na hindi basta-basta nang re-recruit ng bagong member, kung hindi ito talagang malakas. Samantala, sa loob ng dungeon, makikita na maging ang mga halimaw ay nanginginig sa takot, habang nakikipaglaban kay Sang Jinwoo. Ginamit nito ang skill na nakuha niya kay Kang Tae-shik na stealth or camouflage, sa kasunod-sunod na umatake sa mga halimaw, na hindi naiwasan ng mga ito. Namamangha namang nasabi ni Eugene na may itinatago pala itong ganoong abilidad, habang nagmimina ng mga mana crystals, napansin din nito na mas lumakas pa si Jinwoo. Nakita ni Jinwoo sa kanyang system ang pagtaas ng level ng kanyang speed at pagkakaroon ng mga karagdagang abilidad tulad ng critical attack, kung saan maaari na niyang makita ang vital parts ng kanyang kalaban at makapagbigay ng critical damage dito. At advanced dagger technique, kung saan dahil sa madalas na paggamit niya ng dagger madadagdagan ng 33% ang pinsala na maibibigay nito, na nakuha niya mula sa mga natalo niyang halimaw, samantala hirap si Jinwoo na panatilihin ang skill na stealth. Kaya nagdadalawang isip itong gamitin iyon, dahil gumagamit ito ng malaking porsyento ng kanyang mana, kung kaya kinakailangan pa niyang uminom ng magic potion upang mapanumbalik ito. Naisip din ni Jinwoo na kailangan na niyang magdagdag ng puntos sa kanyang kaalaman, upang mas mapabilis ang kanyang pag-iisip sa mga alanganing sitwasyon. Ginamit ni Jinwoo ang mga bago niyang ability at skill, at matapos matalo ang mga halimaw, tumaas muli ang level niya. Nag-notify ang system na naabot na niya ang kinakailangang antas, nagbigay ang system ng job change quest, at dahil blanco pa ang job niya sa system profile, tinanggap niya ito. Samantala sa labas ng dungeon, dumating na sina Mr. An at Ki-chul, kung saan ikinagulat ng mga ito ang kanilang nakita, sapagkat tila nagpipiknik ang 8 miyembro ng team ni Eugene at Jinwoo. Tinanong ni Mr. An kung anong nangyayari at bakit nasa labas ang lahat. Sumagot naman ang teenager at tinanong kung sino ang mga ito, at sinabing ipinagbabawal ang pagpasok sa lugar na iyon. Sinabi naman ni Mr. An na hindi dapat makialam ang bata sa trabaho ng matanda. Sinabi din ni Ki-chul na mapanganib ang lugar na iyon para dito dahil may gate na nakabukas. Sinabi naman ng teenager na isa siyang hunter kaya huwag siyang pretuhin na isang bata. Dahil sa sinabi nito na tanong ni Mr. An kung siya ba ay kabilang sa squad ni Jinwoo. Hindi naman agad masagot iyon ng teenager dahil iniisip nito ang kontrata, at baka malagay siya sa alanganin kung sasagutin ang mga tanong ni Ki-chul. Iniisip naman ni Mr. An na maaring ang dalawa lamang ni Eugene at Jinwoo ang pumasok at nagre-raid sa dungeon, at sigurado siya na nare-awaken si Jinwoo. Kung mapapasali nila ito sa guild, magiging pinakamahusay at malakas ito sa lahat ng mga hunter. Samantala lumabas na ng gate sina Jinwoo kaya naghanda na muli ang mga miyembro upang umalis na. Habang palabas nag-uusap naman sina Jinwoo at Eugene, kung saan nasabi ni Jinwoo na may mahalaga siyang gagawin kinabukasan, kaya nais nitong magpahinga sa pag-raid ng dungeon. Sinabi naman ni Eugene na nakapagpa-reserve na siya ng gate kinabukasan kaya ikakansela na lamang niya ito, na hindi naman pinayagan ni Jinwoo dahil maaaksaya lang daw ang pera. Kung kaya ipinaliwanag ni Jinwoo na kusa daw makakansela ang entry permit nila, kung hindi nila ay re-raid ang dungeon sa loob ng 2 araw. Sinabi ni Jinwoo na hayaan na lamang muna na nakareserba ito. Tinawag naman ni Mr. An si Jinwoo, at nagpakilala ito na mula sa 2nd Division ng Tiger Guild, at inimbitahan si Jinwoo upang makausap. Pumunta sina Mr. An at Jinwoo sa coffee shop, dito ipinaliwanag ni Mr. An na ang guild nila ay isa sa pinakamalakas at kilalang guild sa buong Korea. At dahil sa nakikita ni Mr. An na malaki ang potential ni Jinwoo kung kaya iniimbitahan niya itong sumali sa guild nila, at handa ang mga itong doblehin ang ibinabayad ng Yojan Architecture sa kanya. Idinagdag pa nito na handa silang taasan pa ang offer, kung sa palagay ni Jinwoo ay hindi pa rin iyon sapat para sa kanyang kakayahan. Iniisip ni Mr. An na hindi tatanggihan ni Jinwoo ang kanyang alok, dahil dati itong e-rank na hunter lamang.
Ngunit sa hindi inaasahan ni Mr. An Sang-min, tinanong ni Jinwoo ang halaga ng gusali ng White Tiger Guild. Naguguluhan naman si Mr. An sa tanong ni Jinwoo, at sinabi ditong kung ang buong gusali kasama ang mga palapag na di ginagamit nagkakahalaga ito ng 50 billion won. Kung kaya tinanong ni Jinwoo kung ang ibig bang sabihin ni Mr. An ay ang pagbibigay nila sa kanya ng lahat ng iyon. Na hindi naman maintindihan ni Mr. An ang ibig sabihin ni Jinwoo. Kabanata 37, Class Advancement Game. Sinabi ni Jinwoo kay Mr. An na 30 billion won ang binabayad ng Eugene Architecture sa kanya. At kung handa ang mga itong doblehin iyon, ibig sabihin handa ang mga itong ibigay, ang White Tiger Guild building sa kanya. Ikinabigla ni Mr. An Sang-min ang halagang iyon, dahil hindi nito inaasahan na handang magbayad ng ganoon kalaking halaga ang Eugene Architectures. At kahit pa nga hindi pa ito nare-re-evaluate uli, ibig sabihin may natatangi talagang talento si Sang Jinwoo. Iniisip ni Jinwoo na maaring alam na ni Mr. An ang tungkol sa kontrata nila ni Eugene, ngunit dahil sa ekspresyon nito halatang naghihinala ito sa sinabi niya. Kung kaya ipapakita sana niya ang katunayan ng kontrata nila ni Eugene, ngunit pinigilan na siya nito at sinabing, wala siyang otoridad para magdesisyon sa ganoon kalaking halaga. Kung kaya kailangan pa muna niya itong ipaalam sa nakakataas sa kanya. Pagkarinig noon ay tumayo na si Jinwoo, at sinabing wala na silang dapat pag-usapan pa. Ngunit bago tuluyang umalis si Jinwoo tinanong nito si Mr. An kung paano nalaman ang tungkol sa kanya. Saka ginamit ang skill na stealth at sinabi na maaring pinaimbestigahan siya nito. Matapos magsalita ni Jinwoo naglaho ito at nasugatan si Mr. An sa mukha ng isang matalas na bagay. Magkahalong gulat at takot ang naramdaman ni Mr. An, habang sinasabi sa sarili na may kakayahan itong stealth kaya handa ang Eugene Architectures na magbayad ng malaking halaga para sa serbisyo nito. Sinabihan siya ni Jinwoo na huwag lilingon. Nagpaliwanag naman si Mr. An at sinabing, hindi talaga niya intensyong paimbestigahan ito. Ngunit dahil sa pag-alam nila kung sino ang bumibili ng halos lahat ng entry permit ng C-Rank Dungeon, di sinasadyang nalaman nila ang tungkol dito. Dahil sa tatlong insidenteng kinasangkutan ni Jinwoo naisip nilang maaring na-reawaken ito, at nagkaroon ng malakas na kapangyarihan. Ayon pa dito naisip nila na nakita ni Eugene ang kakayahan ni Jinwoo nang magkasama sila. At dahil ang Eugene Architectures ay nagpaplano na magtayo ng isang guild kung kaya tina-target nilang i-raid ang mga C-Rank Dungeons. Tinanong ni Jinwoo kung sino pa ang nakakaalam ng tungkol sa kanya, at sinabi naman ni Mr. An na dalawa lamang sila ng kasama niya. Sinabi ni Jinwoo na ayaw na niyang may iba pang makaalam ng tungkol sa kanya. Dahil kapag narinig ni Jinwoo na pinag-uusapan siya ng iba, iisipin niyang ang nagsabi ay si Mr. An o ang kanyang kasama lamang. Kung kaya kahit kailangan pa ni Mr. An na magpasa ng report tungkol sa nangyaring iyon, nagdesisyon itong hindi niya ito sasabihin kahit kanino dahil ayaw pa nitong mamatay. Nagpasalamat naman si Jinwoo at naunawaan ni Mr. An ang nais niya, kaya muli itong umupo. At sinabing kahit pa nakakagulo sila sa White Tiger Guild, sa pagkuha ng lahat ng C-Rank gates wala silang intensyong tumigil pa. Sinabi naman ni Mr. An na dahil sa ginagawang iyon ni Jinwoo, wala silang mapagsanayan ng mababang rank na hunters nila. Lalo na't hindi naman nila ito pwedeng ipadala sa mga matataas na rank ng dungeons. Dahil sa sinabing iyon ni Mr. An, naisip ni Jinwoo na ibenta ang nakareserba nilang tatlong C-Rank dungeons, at ang alok na iyon ay para sa araw na iyon lamang. Kung sakaling hindi kuhanin ni Mr. An ang alok niya, mahihirapan na ang guild ng mga ito na makakuha ng reservation para sa C-Rank dungeon. Naisip ni Mr. An na bagamat pwede nilang ipadala sa ibang bayan na may mga magbubukas na gates ang kanilang mga hunter, mayroon din dong mga iba pang guild na kakompetensya nila. Kaya pumayag ito sa alok ni Jinwoo, at tinanong ang presyo ng gates. Sinabi naman ni Jinwoo na 300 million won bawat isang gate. Ikinabigla naman ito ni Mr. An at sinabi na ang maximum na pwedeng kitain sa isang C-Rank gate ay 200 million won, kung kaya hiniling nito na ibigay na lamang ito ni Jinwoo sa ganoong halaga. Agad namang pumayag si Jinwoo at nakipagkamay kay Mr. An bago sinabing ipadala na lang ang bayad na 600 million won, para sa tatlong gate sa kanyang account. Pagkatapos noon ay ipinabuka ni Jinwoo ang bibig ni Mr. An saka ibinuhos ang potion, ikinabigla naman ni Mr. An ang biglang paggaling ng sugat niya sa mukha.
At sinabi kay Jinwoo na ang pagpapakita nito sa kanya ng healing abilities at skill na stealth ay maaring nangangahulugan na ibinibigay ni Jinwoo ang tiwala sa kanya. Naayon naman kay Jinwoo, ay kung ililihim nito lahat ng nalaman tungkol sa kanya. Tinawag naman ni Kichul ang nabiglang si Mr. An pagkatapos makaalis ni Jinwoo, at tinanong dito kung maayos ba ang naging resulta ng pag-uusap nila. Kung saan ayon kay Mr. An mas malakas pa si Jinwoo kesa sa inaakala nila. Samantala makalipas ang ilang oras tumawag na si Eugene kay Jinwoo at ipinaalam na may nagdeposito na ng 600 million won sa account. At di ito makapaniwala na naibenta ni Jinwoo ang gate sa ganoon kalaking halaga. Kung kaya tinanong nito kung kanino ibinenta ni Jinwoo ang gate, na sinabi naman ni Jinwoo confidential iyon na kahit sa kanya ay hindi maaring ipaalam. Sa White Tiger Guild naman, dali-daling ipinaalam ni Kichul kay Mr. An na napakaraming nagbukas na gate sa kanilang lugar, at dahil dito bumaba ang presyo ng entry permit, ipinaalam din nito na walang ine-reserve ang gate sina Jinwoo, kung kaya maaring wala ang mga itong balak mag-raid kinabukasan. Nanginginig naman na napaisip si Mr. An dahil hindi lang ito nabigong ma-recruit si Jinwoo para sumali sa guild nila, kundi na-scam pa siya nito ng malaking halaga. Nasabi din nito na hindi ba naisip ni Jinwoo na maaring sabihin niya ang sekreto nito, dahil sa ginawa nitong panloloko sa kanya, nang may biglang nag-text sa kanya mula sa di kilalang numero. At ayon sa text nito patas na sila ngayon, kaya kakalimutan na ni Jinwoo na pinaimbestigahan siya nito. Dahil doon napagtanto ni Mr. An na ang kasunduan nila ay nakabase lamang sa tiwala, at alam niyang mahirap makasundo ang tulad ni Jinwoo. Nabuhayan naman ng loob si Mr. An nang mapag-isip-isip niyang personal siyang kinontak ni Jinwoo, na sa ngayon ay isang malaki ng bagay at maaring maging daan upang ma-recruit niya ito sa guild. Sinabi ni Mr. An na ang malaking halaga ng pera na ginastos nila ay baliwala sa White Tiger Guild, ngunit posibleng magalit sa kanya ang kanilang guildmaster. Kinabukasan, naghanda na muli si Jinwoo para naman gawin ang job change quest ng system para sa kanya. Kung saan nagliliwanag na nagbukas ang isang portal na tila naglalabas ng malalakas at matatalim na kidlat. Habang papasok si Jinwoo nasa sabik itong malaman kung ano ang job quest na iyon, at anong klaseng halimaw ang makakatagpo niya. Unti-unti ngang nararamdaman ni Jinwoo na tila nagsisimula pa lamang ang tunay na pagsubok.